Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Abril 13, 2025. Sa petsang ito ng Abril 13, ang maselang liwanag ng buwan ay tila banayad na yumayakap sa iyong espiritu. Pinapaalalahanan ka na ang tunay na lakas ay hindi laging matatagpuan sa kilos o ingay, kundi sa tahimik at taimtim na pagdama ng mga ugnayan na bumabalot sa iyong paligid. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila isang malambing na bulong mula sa kalawakan. Hinihimok ka nitong muling yakapin ang mas malalalim na koneksyon, hindi lamang sa mga tao sa iyong buhay, kundi pati na rin sa iyong sarili, sa iyong mga damdamin, at sa mga saloobing matagal mo nang itinatabi. Sa kabila ng mabilis na daloy ng mundo, binibigyan ka ng pagkakataong huminto, huminga, at damhin ang kasalukuyan sa pinakamasining at pinakapersonal na paraan. Bilang isang Taurus, ang iyong likas na ugaling mapagkalinga, matatag, at mapagpakumbaba ay nagsisilbing ilaw para sa mga taong nawawala sa dilim ng kanilang mga iniisip. Sa araw na ito, mapapansin mong maraming tao sa iyong paligid ang kusang lumalapit sa iyo upang ibahagi ang kanilang mga saloobin at pinagdaraanan. Maaaring ito'y mga kaibigan, kapamilya, o maging mga kasamahan sa trabaho na biglang naghahanap ng iyong payo o ng simpleng pakikinig. Ang ganitong pagkakataon ay hindi lamang patunay ng tiwala nila sa iyo, kundi paalala rin na ikaw ay isang matatag na haligi ng lakas para sa marami. Ngunit higit pa sa pagiging sandigan ng iba, ang araw na ito ay nagsusulong ng mas malalim na pag-unawa, na sa bawat kwento na iyong pinapakinggan ay mayroon ding salamin ng sarili mong damdamin. Ang bawat lihim na ibinubunyag sa iyo ay tila nag-udyok din ng mga tahimik mong tanong, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Ano ang mga hinahanap ko sa mga ugnayan ko sa buhay? Ang pagbibigay ng espasyo sa sarili upang lumayo muna sa ingay ng pang-araw-araw na buhay ay hindi lamang luho, ito ay isang pangangailangan. Ang iyong puso, na kadalasang inuuna ang kapakanan ng iba, ay karapat-dapat ding bigyang pansin at alagaan. Ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya upang bumalik sa sariling tahanan, ang puso. Sa pamamagitan ng pagninilay, tahimik na paglalakad, o simpleng pag-upo sa ilalim ng araw, maaari mong maramdaman muli ang iyong sariling ritmo, ang tibok ng damdaming matagal mo nang hindi binibigyang halaga. Hayaan mong ang mga damdaming ito ay maging gabay upang maunawaan mo kung bakit ka naroroon sa mga desisyong ginagawa mo, at kung paanong ang mga damdaming ito ay may kakayahang hubugin ang landas na tinatahak mo. Ngayong araw rin ay maaaring may mga sandaling makaramdam ka ng kakaibang mga pag-isip, mga sensasyong tila bago, misteryoso, o marahil ay may bahid ng pagnanasa na dati ay hindi mo pinapansin. Huwag kang mabahala. Ang ganitong klase ng damdamin ay bahagi ng pagiging tao. Hindi mo kailangang husgahan ang sarili mo sa kung anuman ang dumadalaw sa iyong isipan. Sa halip, tanggapin mo ito bilang paanyaya na kilalanin pa ang mas malalalim mong hangarin, ang mga bagay na sa ilalim ng lahat ng responsibilidad at tungkulin mo, ay totoong nagbibigay kahulugan at kasiyahan sa iyong buhay. Sa pagtanggap sa kabuuan ng iyong pagkatao, kabilang ang iyong mga pagnanasa, pangarap, at kinatatakutan, ikaw ay lalong nagiging buo at tunay. At sa ganitong kalagayan, mas madali mong maibibigay ang pagmamahal at pag-unawa na hinahanap ng iba sa iyo. Sa araw na ito, gamitin mo ang pagkakataong ito upang makipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Hindi kailangang maging malalim agad ang bawat usapan, minsan, ang simpleng pagkamusta o pagtawa kasama ng isang kaibigan ay sapat na upang magbigay sigla sa puso. Ngunit kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na makipag-usap ng mas malalim, yakapin mo ito.
Sa ilalim ng enerhiya ng buwan may kakaibang mahika na bumabalot sa mga salitang binibigkas mula sa puso. Ang bawat salita ay may kakayahang maghilom, magbigay ng inspirasyon, o magpanibago ng pananaw. Mahalaga ring tandaan na hindi mo kailangang laging magpanggap na matatag. Sa araw na ito, ang tunay na lakas ay ang pagtanggap na maaari kang maging marupok, na okay lang umiyak, magpahinga, o magdalawang isip. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi kahinaan, ito ay lakas na galing sa loob. At habang mas pinipili mong maging tapat sa iyong sarili, mas nagiging malinaw sa iyo kung alin ang mga ugnayang nagpapalakas sa iyo at alin ang mga unti-unting kumakain sa iyong lakas. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay rosas, kulay ng kahinahunan, pagmamahal, at pagkakaunawaan. Isuot mo ito o isama sa iyong paligid upang mahikayat ang enerhiya ng kapayapaan at malalim na koneksyon. Ang maswerteng mga numero ay 7 at 16, mga numerong nagdadala ng enerhiya ng pagkakaisa, tahimik na lakas, at panloob na balanse. Ang maswerteng gawain sa araw na ito ay ang pagsulat sa iyong journal o lihim na diary. Sa pamamagitan nito, maaari mong ilahad ang mga damdaming hindi mo maibulalas, at sa pagsulat ay maaaring mo ring matuklasan ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang daladala. Maaari ka ring makinig sa mga musika ng iyong kabataan o kumain ng pagkaing nagdudulot ng aliw sa iyo, mga bagay na simple, ngunit makapangyarihan sa pagpapalakas ng loob. Panghuli, tandaan mong hindi mo kailangang tapusin ang lahat sa isang araw. Ang bawat hakbang mo, kahit gaano kaliit, ay patungo sa isang mas malalim na pag-unawa at mas magaan na pamumuhay. Hindi mo kailangang piliting maintindihan ang lahat ng iyong nararamdaman sa isang iglap. Minsan, sapat nang sabihin sa sarili, naririto ako. Nararamdaman ko ito. At ayos lang iyon. Hayaan mong ang araw na ito ay maging yugto ng pagsuko sa kabutihan ng kasalukuyan, ng pagtanggap sa sarili, at ng paglalakbay pabalik sa tahanan ng iyong damdamin. Ito ang araw na ang iyong katahimikan ay nagiging iyong gabay, at ang iyong pagninilay ay nagiging iyong kalakasan. Magtiwala ka sa sarili mong daloy. Sa kabila ng lahat, ang liwanag ng buwan ay nananatili, patuloy na nagbabantay, patuloy na nagbibigay inspirasyon, at patuloy na nagpapaalala na ikaw ay mahalaga, ikaw ay buo, at ikaw ay nasa tamang landas. Yakapin mo ang araw na ito ng buong puso, at hayaang ang bawat sandali ay maging biyayang puno ng pag-ibig, pag-unawa, at kapayapaan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.